Iconic fictional characters na mahirap mapalitan or maulit. Simulan natin agad kay Charlie Cox bilang Matt Murdock or Daredevil. This is one of the best Marvel series na napanood ko, past and present ha. Bukod sa maganda na nga yung story, ang galing pa ng mga villains nila dito and also, ang ganda ng performance si Charlie dito. Yung paghingal or paggas pa lang niya, sobrang iconic. Akala ko pa nga noong una, bulag talaga siya eh. Kaya tuloy tuwing nakikita ko siya sa ibang roles or mga interviews, ang awkward tuloy kasi nga, hindi naman pala talaga siya bulag. Next, si Walter White and si Jesse Pinkman. Yung goated series from start to end and sobrang ganda nga na pagkakusulat yung hinahanap nyo, then eto na yung panoorin nyo. Yung iyak ko talaga nung sinabi ni Walt na, I did it for B. I like it. I was good at it. Tapos nung kay Jesse, nung umiiyak siya, nung tinegi nga yung nanay ni Brock, tsaka bibihira sa mga series yung meron talagang magandang ending and dito, na-wrap up talaga nila yung buong series. Siyempre, hindi ito magiging iconic without Walter and Jesse and mula simula hanggang dulo, kakapitan mo talaga sila eh. Sobrang ganda lang talaga ng chemistry nila together. Chemistry? Science, bitch! Pero kung napanood mo na to, paniguradong nalungkot din kayo sa nangyari sa relationship nilang dalawa. Next, si Johnny Depp bilang Jack Sparrow. I know gusto nilang gumawa ng bagong pirates na mga movies, pero let's admit it, without Jack Sparrow, halos imposibleng bumenta ang Pirates of the Caribbean. Yeah, fun yung premise, okay naman yung story and yung ilang mga characters, pero Captain Jack Sparrow is the heart and soul of this franchise and kung wala siya, walang manonood dito eh. Next, syempre, si Ricky Dudu Grimes, baby! We can all live together. Girl, it's not the boxy anymore. Nyo, sobrang tuwa ko na marami palang Pinoy yung nagmamahal sa The Walking Dead based sa engagement ng mga post ko nga about The Walking Dead kasi bibihira ako makahanap ng Pinoy na nanonood ng The Walking Dead eh. Walking Dead eh. Alam nyo, hindi ko rin talaga masisisi na maraming huminto manood ng The Walking Dead nung nawala si Rick Grimes eh. Kasi for me rin naman, sana doon na lang nila tinapos eh kasi parang tapos na rin yung story niya eh. Oo, dinugtungan pa rin naman nila pero alam mo yon, hindi rin naman masyadong worth it nung napanood ko. So, alam mo yon, I wish na sana tinapos na nga nila kay Rick since sa kanya din naman nagsimula yung buong The Walking Dead. So, for me lang naman. Next, si Uma Thurman bilang Beatrix the Bride Kiddo sa Kill Bill. One of the best revenge movies na umabot sa 2 movie sa sobrang dami niyang ginantihan. Ang galing ni Uma Thurman dito not just on how she used emotion to portray nga yung character niya, but also kung paano din niya ginawa yung mga fight scenes. Yes, may mga stuntman din naman siya for sure, pero alam mo yon, she actually nailed the character na isang taong gusto talaga makapagigante, na ramdam mo yung galit sa kanya doon pa lang sa ospital nung pagkagising niya eh. Next, and I'm not sure if meron bang nakapanood itong iba sa Pilipinas, pero mula sa The Sopranos, si Tony Soprano. Ang galing ni James Gandolfini dito, dagadagol. Kung mahilig sa mga mafia movies or series, then eto na panoorin nyo. Kung may Legends of Legends, eto, series of series talaga. Bawat scene ni Tony Soprano dito, ramdam na ramdam mo yung presence niya eh. And talagang, kita mo sa kanya yung character ng isang mafia boss eh. Yung favorite part ko nga dito, yung scene na gumanti nga siya para nga doon sa anak niyang binastos nga. Tapos, inano niya yung mga ipin. Deserve maniac eh. Since nasa gantihan naman na tayo, pag-usapan natin si Keanu Reeves bilang John Wick. Sobrang epic ni John Wick and I mean The Raid. They basically kickstarted this whole genre of Kung Fu na may bingbengan. I mean, maganda yung 2, 3, and 4, pero yung 1 talaga, there's something special lang about it na nung napanood ko talaga to before the hype, I was like, bakit walang nakakaalam ng movie na to? Siyempre ako dati napapanood ko lang si Keanu Reeves sa The Matrix, sa Constantine, sa Lake House, tapos bigla siyang nagganitong role, and ang nakakagulat mo doon, sobrang effective din niya talaga. Pag-usapan natin kanina yung Breaking Bad, and pag-usapan naman natin ngayon ang Better Call Saul with Michael McKean as Charles McGill. Yung mga banter nila, arguments nila Jimmy Ersol, grabe, ilang beses ko ding iniyakan yung mga scenes nila eh. Lalong-lalo na yung sinabihan niya si Jimmy na, sa totoo lang, hindi ka naman talaga mahalaga sa akin eh. Ngayon, he's the kind of character na gugusto mong kaayawan, and what's interesting pa about it, hindi naman siya sobrang samang tao in a legal way eh. Siyempre, Better Call Saul, mawawala ba dyan si Bob Odenkirk bilang Jimmy McGill or Saul Goodman? Though sa writing ni Vince Gilligan, kasi isipin mo, nagawan niya ng entire series yung isang character sa isa pa niyang iconic na series, and I would even say, parang kayang sumabay nitong Better Call Saul sa Breaking Bad eh. Ang galing din naman talaga ni Bob Odenkirk dito, kasi isipin mo yon, nagawa niyang unlikable yung isang character na sobrang toxic,
and nakakainis. Maganda pa sa karakter niya, ramdam na ramdam mo yung pagbabago sa kanya all throughout the season eh. Parang yung ginawa din kanila Walter and Jesse. Honestly, I'm not a fan of the final season, pero it's okay naman, pwede lang pagtiyagaan. Pero iba pa rin talaga sa Breaking Bad. Nabanggit ko na si Chuck, nabanggit ko na si Saul, and syempre, mawawala ba dyan si Rhea Seehorn bilang Kim Wexler? I love pa doon sa karakter niya, normally kasi yung mga partner nga ng bida, side character lang, pero sa kanya bilang Kim Wexler, ramdam mo din talaga na bida din siya eh. Kasi character na sobrang importante sa series na to, at sobrang nakakaiyak din, seeing kung ano yung nangyari sa relationship nila Jimmy or Saul. Ang galing lang talaga how Rhea Seehorn acted on every scene. Naramdam mo lang din talaga yung bigat ng nararamdaman niya on each episode na padami nga ng padami yung mga kasamaan na nagagawa nila eh. Favorite couple ko sila sa isang series and I'm so happy na sa dulo, hindi nadamay si Kim sa mga kalokohan ni Jimmy or Saul. Okay, last two, si Jon Bernthal bilang The Punisher. Bata ako, favorite ko yung The Punisher na Ray Stevenson eh. Pero, iba lang din talaga yung dinala ni Jon Bernthal sa karakter na to. Every scene ni Frank Castle, kitang-kita mo sa body language niya yung daladala nga niyang mga traumas at kung bakit nga ba siya naging ganon in the first place. Siguro nakapag-practice na rin siya bilang Shane sa The Walking Dead. Pero ayun, I love this show, pati yung Daredevil, pero the rest from the Marvel Netflix era, basura na. Okay, pinakahuli, si Jaime fucking Lannister. Hair, the charm, and yung growth nga ng character niya. Pero not until, yung binalikan niya si Cersei A very interesting character given na pinakilala nila siya bilang isang antagonist. But along the way, naging protagonist siya. Na ang maganda pa doon, minahal din talaga siya ng mga tao. Kaso, ayun nga. Sobrang favorite ko yung storyline niya, lalo na nga kasama nga niya si Brienne. Kasi doon nga natin nakita na meron naman palang kabutihan nga sa kanya. So yun lang naman, marami pa akong hindi nabanggit dito and kung may naisip kayong mga roles or characters sa mga movies or series na mahirap mapalitan or maulit, then i-comment nyo na lang. Tapos gawa natin ang part 2. Yun lang. Thank you.